So magandang araw mga bay. So andito na naman tayo sa ating panibagong vlog. So medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-vlog pero andito na naman tayo sa pagbabalik natin mga bay. So ngayong araw mga bay ay magluluto tayo ng ating pita bread. Yan. So kung makikita natin, mayroon tayong flour. At siyempre yung ating mga iba't ibang ingredients. So andito rin yung buttermilk. Yan. So kalumit, baking kalumit. So hindi sponsor yan mga baya. At siyempre yung yeast, yung pangpalsa natin. So hindi mawawala yung pangpalsa natin. At siyempre yung dalawang eggs. Meron din tayong salt. At siyempre yung ating sugar. So 1 cup sugar po yan. At yung ating margarine. Yan. So hindi sponsor yan ng mga bay. At siyempre yung ating evaporated milk. Yan. So depende sa inyo mga bay kung ano yung gamitin nyo. Kung gayahin nyo, o gamitin yung paborito nyong evaporated milk. At siyempre yung ating machine, ating roller machine. So mayroon tayong pang sheeting ng ating dough. So hindi po manual yung natin, yung pag-process ng ating pita bread. So mayroon tayong dough roller. So nabili natin yan sa Shopee. So 7,500 po yan. Kung gusto niyo mag-order, hanapin nyo lang dyan sa Shopee mga bay. Yan. So mag-start na tayo mga bay. Ito yung procedure natin. So 1 kilo na first class na flour yung ginamit natin. Pwede rin kung gumamit ng all-purpose flour. Pero yung sa atin ay first class yung ginamit natin. So ilalagay natin yung ating buttermilk. So optional lang po ito mga bay. Kung depende sa kasi medyo madaming paraan ng paggawa ng pita bread. So itong sa atin, gusto natin na ma-satisfy yung customer natin yung lasa ng ating pita bread. Kasi marami naman ang nagbibenta ng pita bread mga bay. At siyempre yung ating yeast, yung pangpalsa. So kung magbili ka ng pita bread mga bay, nasa 8 pesos to 9 pesos yung piraso. 7 inches. So dati bumibili na tayo ng pita bread. So yung lalagay natin yung ating baking calumet. So malaki ka talagang masibo bay kung ikaw talaga ang gagawa. So pwede kung wala kayong roller, dough roller, pwede namang manumano mga bay. Yung gumamit kayo ng rolling pin. So yan yung egg natin. At siyempre yung ating margarine. Yan. So kunti lang yung nakuha natin kasi nakalimutan yung binili. At siyempre yung ating salt. At pagkatapos halu-haluin natin mga bay. So sa pag lalagay ng tubig, so dapat slowly lang mga bay kasi baka ma-over kuha natin siya ng water. So mahirap kasi kapag sobrang basa, mahirap ipapasada sa ating dough machine o dough roller. Yan. So i-mix lang muna natin kasi hindi naman kailangan dito yung talagang mix kasi yung machine na yung maghahalo niyan mamaya mga bay. So ipapakita natin sa inyo yan mamaya kung ano yung pag-mix ng ating machine. So ito, nilagyan natin ng konting tubig at saka evaporated milk. Yan. So siguradong lasang-lasa yung ating pita bread mga bay kasi dalawang gatas yung nilagay natin. Mayroon tayong buttermilk at saka yung ating evaporated milk. Yan. Siguradong satisfy yung customer natin. So ito po nga ba, 1 kilo lang po demo natin to. Pero yung approximately yung ginagawa natin dito is nasa 5 kilos. So tingnan natin mamaya kung ilang piraso yung abutin ng 1 kilo.
Kasi kadalasan nasa 30 plus o 40. Depende sa adjustment natin sa kanyang roller, kasi may adjuster kasi siya kung ano ka kapal yung gusto natin. Pero ito, since tayo ang gumagawa, pwede nating kapalan. So kasi yung mga in-order natin mga bay dati, napakanipis at saka dali mabiak. So maraming lugi. Yun yung diferensya kung ikaw ang magbili, kasi hindi mo kontrolado yung ano yung mga timplada nila, kasi sa timpla parang hindi tayo satisfy. So mas mabuti na yung tayo talaga magtimpla mga bay, kasi gusto mong anong gusto mong lasa. So ito na, ipapasada natin sa ating dough machine mga bay. So hindi natin biglain to kasi hindi naman heavy duty itong dough natin. Hatiin natin sa dalawa yung mixing natin, yung mixture natin. Hindi natin bibiglain kasi baka hindi natin alam yung kuha natin, kasi hindi ko pa na-try na binigla. Yan. Kung makikita ninyo mga ngabay, medyo butas-butas pa yung dough natin. So mamaya gaganda na yan, kasi maganda talaga kapag dough roller yung gagamitin natin dito. So dandaan lang muna. At habang nagpapasada tayo mga bay, kapag nakita na natin nga medyo kinis na siya, pwede nating adjust natin sa mas manipis na distansya yung kanyang roller. Yan. So 3 bisis pa lang siya nakadaan sa roller mga bay. Kung makikita nyo, 7 inches lang kasi yung kanyang mga bay, yung width ng kanyang roller. So yun lang yung size ng ating dough. So 7 inches lang talaga. Yan. So unti-unti nang kumikinis yung dough natin mga bay. So yan. Yan na yung final natin mga bay. Medyo okay na siya. Para na siyang tila. Yan. Yan yung maganda sa roller mga bay. Kasi mabilis yung trabaho. Pero since demo lang to mga bay, 1 kilo lang yung ginawa natin para pakita natin sa inyo yung kung paano paraan ng paggawa ng pita bread na gamit yung dough roller machine natin. So perfect yung kanyang aging mga bay. So 7 inches lang po yung distansya niya o yung diameter. So yan o, napakakinis. Parang tela. Yan. So pwede na natin yung ikat mga bay gamit yung ating meron tayong 7 inches na plato, o depende sa inyo kung ano kalaki. Pero ito since 7 inches to, sinagad ko na 7 inches yung size ng aking pita bread, kasi pangit naman kasi kung napakaliit. Yung iba kasi gumagamit ng 6 inches na diameter ako ng pita bread, yung size ng kanilang pita bread. Yan. So mano-mano lang muna yung pagkat natin dito ng ating dough mga bay. So at least medyo magaan yung trabaho natin, kasi kapag mano-mano na rolling pin yung gagamitin natin dyan mga bay, so napakatagal ng proseso na mano-mano yung rolling pin. Yan. So tingnan natin mamaya mga bay kung magkano yung ilan yung inabot ng 1 kilo natin. So ituloy natin yan, ubusin natin yan mga bay. So mamaya ipapakita natin sa inyo kung ano pagluto ng ating mga pita bread. So sa iba, marami namang paraan na pagluluto. Yung iba sa oven, sa atin is yung
meron tayong butane, yan. Dahil medyo hindi naman kasi kalakihan yung mga orders natin, medyo konti-konti pa man. So kayang-kaya lang sa ganito ka ang pamaraan ng ating pag-process ng ating tinapay o ating pita bread. Pero mas maganda kung mas mabilisan at saka meron ng mga orders sa'yo, pwede nyo bang palakihan yung yung lutuan. So ito na mga bay, natapos na nating ikat lahat. So magluluto na tayo ng pita bread. Yan, kung makikita nyo, meron tayong plain sheet dito at saka butane. Ito lang yung natin, 3 piraso lang yung kasya. So okay naman kasi hindi naman masyado mabilisan yung ating proseso o kung dito kasi wala na mga ganong order. Tayo naman din ang nagbibenta ng ating pita bread. Pero kung medyo nagtatanggap na kayo ng mga order mga bay, pwede yung palakihan yung inyong lutuan para kasya yung kahit siguro 6 o 8 na piraso. So kung makikita niyo mga bay, yan, nagbabulos na siya. Pag ganyan lang pwede nyo nang baliktarin. So para hindi masunog yung, okay lang yung may sunog pero hindi tantong sunog na sunog. Okay na rin yung may sunog kasi dagdag aroma po yan mga bay, kasi yung ibang customer natin ay talagang nag-order o nagre-request talaga ng medyo sunog kasi ipabadaan pa natin to sa ating machine kapag mag-order na yung mga tao o yung mga customer natin. So yan, pag ganyan yung texture ng ating tinapay mga bay, siguradong lutong-luto yung loob at saka mabango kasi mayroon siyang flavored na smoky flavor. Yan. So napakasimple lang mga bay magluto ng pita bread. So alam naman natin na yung ganitong yung recipe is nasa ibang bansa. So sabihin natin ginaya lang din natin. At least meron tayong papakita sa inyo mga bay kung ano yung proseso. Yan. So tingnan natin mamaya mga bay kung ilan ang nagawa natin. Kasi kapag bumili tayo mga bay, tag 9 pesos yung isa. So ito mga bay, nakagawa tayo ng 32 piraso ng ating pita bread. So sa 32 na piraso mga bay is nagkakahalaga siya ng 288 pesos kung bibilihin mo. Pero dito, wala pang isang daan yung kapital mo dito. So malaki talaga ang diferensya kapag ikaw ay gumawa ng sarili mong pita bread. So yan lang muna mga bay. Siyempre, huwag yung kalimutan yung mag-subscribe sa ating YouTube channel, GC Boy TV. So, sa muli, ito naman kaibigan, nagsasabi na naman, God love you so much. Babu!